So, hindi lamang yan sa kasanayan, instead pati din sa moral na yung pag-uugali na itong mga mag-aaral sa gitna nitong mga issue na kinakaharap. Kasi sa school, hindi po mawawala yung mga issue ng bullying. Kaya naniniwala siya sa pamamagitan nga nitong holistic development ay magiging mas effective yung mga pagkatuto ng mga bata sa paaralan. At kaugnay niyan mga kabombo, ito po yung bahagi nitong pahayagan ng Public Schools District Supervisor na si Maria Teresa Javier. Gusto rin namin sana na yung mga programs and projects namin sa DepEd ay yung talagang total development ng bata. Kasi pag sinabing Department of Education, it is the development of the holistic ng isang bata. Yung performance task kasi ng mga bata, yung application of learning is very important. Kaya yung art exhibit na yan is one way of advocating and showing yung talents ng bata na ginawa niya from the learnings na nakuha niya sa loob ng classroom. Kaya sana, ang inaano namin dito, sana lahat ng mga eskwelahan o mga division ay ganyan, may showcase nila yung mga talents ng mga bata. At sana rin, yung development ng moral ng bata. Kasi, aminin man natin sa hindi, marami na ang mga cases ng bullying. Sana yan din ang ma-integrate natin, aside from showcasing the talents ng mga bata, ay yung magkaroon tayo talaga ng program sa Department of Education, yung moral recovery ng mga bata. Para sa ganun, mas effective ang learning na magiging nila sa school. Ayan mga kabomo, dito naman regarding sa pahayag ni Dr. Lilibet Dawis, itong Education Program Supervisor ng MAPE subject. So, ipinaabot nga ni Dr. Lilibet Dawis yung ng Education Program Supervisor sa MAPE na yung kanya pong panawagan sa pamahalaan naman na higit pa sana na bigyang pansin yung arts sa school. So, according to her, bagamat may mga naka-allot na mga funds para sa mga sports, sa science, sa mga academics na mga kagamitan, ganun. Usually talaga napapabayaan yung side or yung larangan ng sining or arts. Kaya nga dito ipinahayag na yung hangarin niya na bago siya mag-retire is maipamana sana yung advocacy na mabigyan ng enough na mga kagamitan sa bawat school nang sa ganun ay mapalago yung mga talents nitong mga kabataan or yung mga estudyante. So according to her, hindi po lahat ng mga mag-aaral is nakakapasok or nakakapagtapos ng college. Pero syempre kapag, ayun nga, sa pamamagitan nitong pagtuklas, yung paglinang nila at yung pagpapakita ng mga talents nila, possible na sila ay maging successful pa rin. At dito nga niya binigyang diin yung tatlong mahalagang principles dito po sa kanilang advocacy, which is DDS. Pero ang ibig sabihin yan mga kabombo, discover, develop, and showcase. Yung bilang guide na rin yan sa development nga ng arts sa mga bawat paaralan. Kaugnay niya mga kabombo, ito yung bahagi ng pahayag ni Dr. Lilibet Dawis, Education Program Supervisor ng MAPE. Of great help to us in our advocacy na kailangan na rin magising ng ating gobyerno na bigyang pansin ang arts. Kasi based sa actual na nangyayari ngayon, kikita natin na mga budget bibigyan sa sports, bibigyan mga science equipment, textbooks, modules, and all for academic side. But ang nakakaligtaan na po ng gobyerno natin ay sa arts. It's been my dream ever since na nag-take office ako ng 10 years ago as the Education Program Supervisor in MAPE. I make it to a point na bago ako mag-retire, mag-iwan ako ng legacy na ang bawat school ay mabigyan man lang ng gobyerno kahit isang instrument like guitar, mabudgetan sana din. Para naman, kasi I believe na ang mga bata natin, ang mga learners natin, ay hindi yan lahat nakakapagtapos ng kolehiyo due to some reasons like poverty, etc. But, if binigyan ng pagkakataon, opportunity, discover, develop, at showcase ng school through the help of the government, they will not end up liabilities. May pakinabang pa rin ang talentong angkin nila. Yun ay namamatay lang.
yan ay mga partners natin, especially the parents. Kaya may programang ganito, it's one way of na ginigising natin. It's one way na para ang public ay they can really feel the importance of arts and the talents na meron ng mga bata. Kaya yung 3 magic letters namin talaga, na-advocate namin ay yan, TDS. Discover, Develop, and Showcase the talents of our learners. Ito mga kabombo, no, sa naging panig naman ni Ma'am Bella Tukay. So binigyang pansin din niya ito pong si Ma'am Bella Tukay ng Head Teacher 3 sa mapping po. Yung mga challenges naman na kinakaharap nitong mga estudyante, especially no, during yung mga pagkatuto nila, lalong-lalo na sa ito nga yung subject na MAPE. So dito nga niya in-explain na yung MAPE is binubuo yan no ng 4 na sanay, which is yung music, arts, physical education, and yung health. So lahat yan mga kabombo nangangailangan ng both mental and of course physical na mga practices or yung mga pagsasanay. So according to her is 60% yung kanilang mga gawain is nakabase doon sa mga performance tasks. Kaya yung mga mag-aaral is kailangan talaga no gamitin yung mga parehong talino nila at yung capabilities nila or yung skills when it comes sa mga physical activities para maipakita yung kanilang mga natutunan. Kaugnay niya mga kabombo, ito yung bahagi ng pahayag ni Mama Bella Tukay, Head Teacher 3 ng MAP. In learning, there are so much challenges na kinakaharap ng mga bata. Nandiyan yung sa intellectual, sa physical showcasing of their talents. Nandiyan din yung talagang tutok sa pag-aaral mentally. Pag pinaghalo-halo yan na gagawin ng mga bata, it's really a challenge for them kung paano nila ito maisasagawa at para maipakita nila both mental and physical. Lalo na sa amin sa MAPE, may curriculum development kami sa pag-aaral. Mayroon din kaming practicum activities, which is yung practicum, mataas ang percentage kaysa doon sa gulong. 60% ng sa amin sa MAPE ay performance task. So, ginagamit ang utak ng bata at saka yung physical nila through performance task. Pinapakita nila kung ano yung napag-aaralan nila sa formal learning nila inside the classroom. So MAPE is very challenging talaga para sa amin. 4 ang components ng MAPE. Nagtuturo sila ng music, nandyan din si arts, nandyan si PE, at saka health education. Si MAPE, 4 din ang kinukompute nila na component sa grade. Napakahirap talaga. Very challenging din ang pag-aaral ng MAPE. Yan ang challenge na kinakaharap namin